Tagalog Love Stories presents Cecil! Napapikit na lang si Cecil nang marinig ang boses ng kanyang sugarol na ina. Akin na ang mga kinita mo at ibibili kong bigas. Nay, ipang totoong etsi lang po ito eh. Napakamot si Cecil sa ulo. Ang dami mong sinasabi. Ibigay mo sa akin yan. Galit na sabi ng ina ng dalaga. Napahinga naman ng malalim si Cecil at ibinigay ang kinita sa kanyang ina. Ganito naman lagi ang role niya sa kanila. Siya ang bangko ng kanyang pamilya kahit pa walang-wala rin siya. Tinalikuran niya ang ina nang maibigay niya ang pera dito. Hindi niya ibinigay ang lahat dahil nag-iipon siya para makaalis sa poder ng kanyang mga magulang. Gusto na niyang maging malaya. Malaya sa sakit at malaya sa pambubugbog ng mga ito. Mahal ko! Sigaw ni Cecil nang makapasok sa bahay ng kanyang boyfriend. Oo, may boyfriend ang dalaga kahit pa mukhang isang bulate na lang ang pumipirmi para hindi bumigay ang payat niyang katawan. Nakilala niya ang kanyang boyfriend sa tabi-tabi. Gwapang boyfriend niya at makisig. Namiss kita. Nakangiting salubong sa kanya ng kasintahan na lumabas na walang saplot pang itaas at mukhang nagluluto. Namiss din kita. Malanding sabi ni Cecil at agad na lumambitin sa binata. Grabe naman ang pagiging hot mo, Ethan. Kaya nga patay na patay ka sa akin eh. Sagot ng binata. Nagluto na ako ng hapunan natin. Dito ka na matutulog, di ba? Alam mo na, miss ko na yung pampainit natin. Mahal ko? Masyado kang sabik. Tara na nga sa loob. Napatingin si Cecil sa kapitbahay ni Ethan na nakasilip sa bintana at saka inirapan ito. Hinila niya ang kasintahan papasok sa loob. Maligo ka muna, sabi ni Ethan sa kanya. Tumango lang si Cecil bago pumasok sa kwarto nila ni Ethan at kumuha ng susuotin. Bago siya dumiretso sa banyo, ay hinulog niya muna ang natirang pera sa kanyang alkansyang baboy. Ang bango naman. Masayang sabi ni Cecil na makapasok siya sa kusina. Iisipin ko na talagang mayaman ka, Ethan. Ngumisi lamang si Ethan bago ipaghila ng upuan ng kasintahan. Nagpasalamat naman si Cecil bago naupo. Nang makaupo si Ethan ay nagsimula na silang kumain. Cecil, may nakita akong pasa sa likuran mo. Saan galing yun? Seryosong tanong ng binata sa kanya. Sinasaktan ka na naman ba ng pamilya mo? Hindi ka pa nasanay. Natawa si Cecil. Hindi kasi ako nakapag-abot ng nakaraan kay tatay kaya nagalit siya. Gusto mo bang sumama na lang sa akin sa Maynila? Natigilan si Cecil dahil sa sinabi ng kanyang kasintahan. Doon hindi ka na nila masasaktan at bibigyan kita ng magandang buhay. Lahat ng gusto mo ay handa akong ibigay. Gustong gusto ko! Naiiyak na sabi ni Cecil. Yung iniipon ko sa alkansya ko, gagamitin ko talaga yun para makaluwas ng Maynila. Gusto ko na umalis sa poder nila kasi napapagod na ako. Inabot ni Ethan ang kamay ni Cecil at pinasilito. Matutupad na yun. Sa isang linggo ang alis natin at sisiguraduhin kong ibibigay ko ang buhay na deserve mo. Ito naman, gusto kong paiyakin. Pabirong inirapan ni Cecil ang binata. Buti pala tumalab yung gayuma ko sa'yo. Natawa naman si Ethan. Kaya pala handa ako mamatay kapag nawala ka. Saan ka ba nagpagawa ng gayuma at grabe ang epekto? Pakikisakay naman nito. Diyan lang sa tabi-tabi. Sagot ni Cecil at humagikik. Pagkatapos nila kumain, ay nagtulong silang dalawa sa pagliligpit at paghuhugas ng pinggan bago nagtungo sa kwarto at mahiga. Ang payat mo, mahal.
Sabi ni Ethan at hinawakan ang braso ng dalaga. Papatabain talaga kita kapag nasa Manila na tayo. Mahal ko? Ano bang trabaho mo? Tanong ni Cecil. Hindi ka naman siguro kidnapper or holdupper, no? Cecil, isa akong mafia. Miyembro ng mafia. Halos pabulong na sagot ni Ethan ay kinatigil ni Cecil. Totoong, kabilang ako doon. Kaya ako nandito sa Negros dahil may misyon akong tinatapos kasama ang boss ko. Anong misyon? Ako ba ang misyon mo? Hinahanap po ba ako dahil ibabalik mo ako sa tunay kong pamilya? Hysterical na tanong ni Cecil na animoy nasa isang palabas. Natawa si Ethan bago kagatin ang balikat ng dalaga. Masyado kang praning, Cecil. Walang ganun. Basta, importante ang misyon naming yun. Naiintindihan ko. Iinggitin ko ang kaibigan ko si Lovely. May mafia daddy na ako. Mahal, bawal malaman ng ibang tungkol sa pagkatao ko. Siguradong ipapapatay ako ng masungit kong boss. Sabi ni Ethan. Sa atin muna ah. Napatango si Cecil. Sige, sasabihin ko na lang na ikaw ay isang adik para kapag nakita ka niya, hindi ka niya agawin sa akin. Ngumisi si Ethan bago pumatong sa dalaga at ipasok ang kanyang kamay sa loob ng damit nito. Hindi naman ako magpapaagaw. At saka, sa'yo lang naman ako nagpapaakit. Nambola ka pa? Gusto mo lang naman makaisa? Nakangising, sabi ni Cecil sa binata. Hindi lang isang gusto ko. May matinding laban ako bukas kaya kailangan ko na energy. Maghanda ka na mahal ko dahil pupuyatin kita. Sinakop ng binata ang labi ng dalaga na napapapikit na lamang at tinugunan ang halik nito. Tinutuo nga ni Ethan ang kanyang sinabi. Magdamag niyang inangkin ang dalaga at tumigil lamang nang mapagod na siya. Ethan, bukas hindi tayo magtsuturvahan ha? Hayop ka, masakit ng balakang ko. Natawa lang si Ethan bago yakapin ng dalaga. Sana nga mabuo tayo eh. Gustong gusto ko na magkaanak at bumuo ng pamilya kasama ka. Huwag muna, kailangan ko munang tumaba. Baka mabali ang buto ko kapag nabuntis agad ako. Papatabain kita, Cecil. Lahat ng pagkain gusto mo ay ihahain ko sa'yo. Basta wag mo akong iiwan ha. Kapag iniwan mo ako at nahanap kita, ikakadena kita sa bewang ko at isang linggong papagurin. Parang gusto ko yun. At saka, hindi kita iiwan. Ikaw nga lang pumatol sa akin, maglalakas loob pa ba akong iwanan ka? Anong ako lang? Akala mo ba, hindi ko alam na maraming naliligaw sa'yo sa labasan? Napanguso si Ethan. Sa kanya. Subukan lang nilang agawin ka at babalian ko sila ng buto. Natawa si Cecil. Itulog mo na yung pagiging delusyonada mo. Good night na, mahal kong hindi nirarayuma. I love you. I love you too. Tugon ni Ethan bago halikan sa noo ang kanyang kasintahang si Cecil. Busy sa pag-iimpake si Cecil dahil aalis na sila ni Ethan. Nakapagsabi na rin siya sa kaibigan at nalaman niyang aalis na rin ito sa lugar nila kasama ang napulot itong lalaking mafia. Sigurado ka bang ligtas sa mga taong sasamahan mo sa Manila? Paninigurado ng kaibigan niya. Baka mamaya saktan ko nung adik na sinasabi mo. Siya pang jombagin ko eh. Huwag kang mag-alala, Lovely. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Kahit payat ako. Kapag may hindi magandang nangyari, tumawag ka lang. Tinanguan ni Cecil ang kaibigan. Gaga ka. Huwag kang lalantod-lantod. Hindi ako si Cecil Ramos kung di ako malantod. At saka, pareho lang tayo malandi, uy. Mas madala ka lang. Sagot ni Lovely. Nang matapos mag-impake si Cecil, ang kanyang mga gamit ay lumabas na sila ni Lovely. Ihahatid din kasi siya ng dalaga hanggang sakayan at doon sila magkikita ni Ethan. Aalis na po ako.
Paalam ni Cecil sa mga magulang. Salamat po sa lahat. Hindi naman siya pinansin ng mga ito, kaya lumabas na lang siya. Nang makarating sa sakayan ay nagpaalam na siya sa kaibigan. Ingat ka, see you sa Manila. Sabi ni Lovely sa kaibigan. Ingat ka sa mafia daddy mong pinaglihis sa sama ng loob. Sabi ni Cecil. Nang makaalis na si Lovely ay nalapitan na ni Cecil ang kotse ng kasintahan. Bumaba ang kanyang kasintahan para ilagay mga gamit sa likuran nito. Handa ka na? Malambing na tanong ni Ethan nang makasakay silang dalawa sa loob. Handa na maging housewife mo. Napangisi naman si Ethan bago paandarin ang sasakyan niyang patungong airport. Nang makarating doon, ay bumaba ang dalawa sa kotse at naglakad papasok sa loob. Hindi ba mawawala yung kotse mo? Tanong ni Cecil. Hindi. Sagot lang nito. Nagtaka si Cecil nang dalawa lamang sila ni Ethan sa eroplano nang makasakay sila. Private plane ko. Ganda, no? Naknong tokwa. Ibang klase ka. Hinampas ni Cecil ang kasintahan bago siya maupo. Grabe naman ang pasabog mo. Baka pagdating sa Maynila may mansyon ka. Meron. Sagot ni Ethan. Hindi sa nagmamayabang ako pero mayaman ako. Napanganga naman si Cecil saka nagsimulang mangulit. Napatigil lamang sa kakulitan ng dalaga nang unti-unting umangat ang eroplano. Grabe naman, pakiramdam ko pati mga organs ko umaangat din. Kung alam ko lang na nakakahilo ang pagsakay dito, sana pala lumipad na lang ako. You can't do that. Sabi ni Ethan sa kanya. Hindi mo sure? Nahahati kaya ako sa dalawa. Pagbibiro ng dalaga. Natawa lang si Ethan bago yumakap sa kanyang bewang. Natulog na lamang ang dalawa sa biyahe at nang makalapag ang eroplano ay pareho silang gutom at pagod. Pagod na ako. Nakasimangot na sabi ni Cecil habang naglalakad sila palabas ng airport. Gutom na ako. Kalma lang mahal, kakain na tayo. Hinawakan ni Ethan ang kamay ng dalaga para pakalmahin ito. Sumakay sila sa isang kotse na makalabas sila. Hindi na nag-usisa si Cecil kung kaninong kotse ang sinasakyan nila dahil nagugutom na talaga siya. Halos kalahating oras ang binyahe ng magkasintahan bago sila nakarating sa isang malaking bahay. This is our house. Malambing na sabi ni Ethan kay Cecil. You like it? Grabe, hindi ko akalain ganito kakayaman. Manghang sabi ni Cecil habang inililibot ang paningin sa labas ng bahay ng binata. Bukas ka na maglibot, kumain na muna tayo. Hinila ni Ethan ang dalaga papasok sa bahay niya. Mas lalo namang namangha si Cecil dahil sa ganda ng loob. Dumiretso sila sa dining at mabilis na naupo si Cecil na makita ang pagkaing nakahain. Pagkatapos nating kumain, sasamahan kitang matulog. Aalis kasi ako. Sabi ni Ethan habang kumakain sila ng kasintahan. Babalik din ako agad, talagang may importante lang akong tatapusin. Ayos lang naman sa akin, pero kapag nalaman kong babae ang tinatrabaho mo, aba, Ethan Sanford, huling araw mo na sa mundo. Hindi ako mambababae, takot ko lang sa'yo. Alam mong sobrang under ako sa'yo kaya ba't ako mambababae? Pinapaalala ko lang sa'yo. Ipapabugbog talaga kita sa mga dati kong barkada. Hindi ako mambababae. Gusto kong pakasalan kita ngayon eh. Napangiti si Cecil dahil sa sinabi ng binata. Ano, game ka? Tatawagan ko na ba ang kaibigan kong judge? Ito naman, masyado akong pinakikilig. Pabirong umirap si Cecil sa binata. Malaki naman ang tiwala ko sa'yo. Kasing laki ng alaga mo. Ngumisi lang si Ethan at marahang pinisil ang hita ng kanyang kasintahan. Nang matapos kumain ay nagtungo na sila sa kwarto nila. Sure ka? Aalis ka talaga? Tanong ni Cecil sa kasintahan
habang pasimple itong inaakit. Ipagpapalit mo itong kaseksihan ko? Mahal, wag naman ganito. Napanguso si Ethan. Pwedeng mamaya na lang ang sexy time natin? Kailangan mag-work ng pogi mong asawa para naman mas marami tayong pera. Bakit di ka agad nagsabi? Umalis ka na at baka matanggal ka pa sa trabaho. Ingat ka dun kapag may lumapit sa iyong babae at hiningi ang number mo, ano sasabihin mo? Bawal ang number, Facebook account lang. Sagot ni Ethan, kaya sinamaan siya ng tingin ni Cecil. Joke lang. Sasabihin ko hindi pwede dahil may maganda na akong asawa na naghihintay sa akin pag-uwi. Magkakasundo tayo kapag ganyan ka lagi kabait. Lumarga ka na, Ethan. Lumapit si Ethan sa dalaga at hinalikan nito ng madiin. I love you. Mahal na mahal kita. Padabata ka. Mahal kita. I love you. Tugon naman ni Cecil at muling hinalikan ng binata. Umalis ka na, medyo nandidiri na ako sa kalandian natin. Ano palang gusto mong pasalubong? Tanong ni Ethan sa dalaga. Maliban sa'yo, siguro mango shake. Sagot ni Cecil. Ingat ka. Ngumiti lang si Ethan at tumango bago tuluyang umalis. Napahinga naman ng malalim ang dalaga at inilibot ang kanyang paningin. Malaya na siya mula sa kanyang pamilya na lagi siyang ginagawang punching bag. Mamumuhay na siya ng mapayapa kasama ang kanyang pinakamamahal na lalaki. Ma'am, ako na po magluluto at baka mapagalitan ako ni Sir Ethan. Tarantang sabi ng katulong ni Ethan nang makita ang dalaga sa kusina. Gusto ko pong ipagluto si Ethan. Ako pong bahala sa kanya. Sikmuraan ko pa yun eh. Tumango na lang ang katulong ni Ethan at lumabas ng kusina. Ipinagpatuloy naman ni Cecil ang kanyang pagluluto hanggang sa matapos siya. Saktong matapos siyang maghain, ay ang pagpasok ni Ethan ng kusina. Bagong paligo ang binata at walang damit pang itaas. Parang mas masarap almusal ang pandesal. Sabi ni Cecil habang nakatingin sa abs ng binata. Ano ba yan? Iba yata ang magiging almusal ko. Ngumiti si Ethan bago tapikin ang kanyang abs. Come here, eat your breakfast. Pangmamayang gabi yan eh. Upo ka na, nagluto ako ng almusal para sa'yo. Ang sweet naman ng mahal ko. Nakangiting sabi ni Ethan at niyakap ang dalaga. Ito naman hindi na nasanay. Kumain na tayo dahil siguradong tayo ang magkakainan kapag nagpatuloy itong landian natin. Parang mas gusto ko yun. Hirit ni Ethan. Mas mabubusog siguro tayo kapag tayong dalawang nagkainan. Napailing na lang si Cecil bago hilahin pa upo ang binata. Ang dalaga rin ang naglagay ng pagkain sa plato ng binata. Pasensya ka na sa hotdog nasunog, kasalanan nung kalan. Nahihiyang sabi ni Cecil. Tanggap ko ng ganito ka magluto. Sagot ni Ethan na ikinasimangot ang dalaga. Free pala ako ngayong araw, may gusto ka pang gawin? Shopping tayo, gusto mo? Parang gusto kong mag-shopping. Matagal ko nang pinangarap yun eh. Eh di mag-shopping tayo mamaya. Bibilhin ko lahat ng gusto mo kahit yung mall pa. Minsan, hindi ko na kinakaya yung kahanginan mo. Natatawang napapailing ang dalaga. Ang swerte mo naman at may girlfriend kang understanding. Kwento mo yan. Siyempre ikaw ang bida dyan. Pareho na lang natawa ang dalawa. Dahil ganito lagi ang bonding nila. Ang pintasan ang isa't isa. Wala namang napipikon sa kanilang dalawa dahil talagang sanay na sila. Nang matapos sila sa pagkain ay agad na naligo si Cecil dahil excited na siyang mag-shopping. Anong maganda? Itinaas ni Cecil ang isang red at white dress. Ikaw? Nakangising sagot ni Ethan. Wala nang ibang gaganda sa paningin ko kundi ikaw lang. Parang tanga. Teka, hindi ito ang time para maglandian tayong dalawa. Inis na sabi ni Cecil sa binata. Ano ang mas bagay sa akin? Ako, si Ethan Sanford lang ang bagay sa isang Cecil Ramos. Ethan naman eh.
Napapapadyak si Cecil dahil sa inis. Huwag na nga tayong umalis. Natawa naman si Ethan bago lapitan ng kasintahan na naiiyak na dahil sa sobrang inis. Cecil, hindi mo naman kasi ako kailangan tanungin dahil para sa akin lahat ng isuot mo ay bagay sa'yo at maganda ka. Hinaplos ni Ethan ang pisngi ng dalaga. Mas maganda ka nga lang kapag walang suot at gumigiling sa ibabaw ko. Ikaw talaga? Itong white na lang ang susuotin ko. Mamayang gabi na yung walang saplot na gusto mo. Ito na naman po si Cecil at inaakit ako. Sabi ni Ethan at hinampas ang pangupo ng dalaga. Ihanda ko na ang kotse natin. Baka hindi na ako makapagpigil eh. Yan, mas mabuti yan ang gawin mo. Sang-ayon sa kanya ni Cecil. Gigil na hinalikan ni Ethan ang kasintahan bago siya umalis. Nagsimula namang magbihis si Cecil. Naglagay rin siya ng kaunting kulay sa mukha para hindi siya mukhang ililibing. Ang ganda mo, Cecil. Kausap ng dalaga sa kanyang sarili mula sa salamin. Hindi na nakakapagtaka na nabihag mo ang isang hot mafia. Napailing na lang si Cecil sa kanyang kabaliwan. Tinapos ng dalaga ang pag-aayos bago bumaba. Nadatan niya ang kasintahan na nakasakay sa isang magandang kotse na walang bubong. Isang convertible car. Astig! Magkano kaya ang presyo nitong kotse mo kapag binenta ko? This is Porsche 911. It costs 10 million pesos. Halos malula si Cecil dahil sa sinabi ng binata. This is my favorite baby. Pero mas paborito kita. Humihirit na naman siya. Nakangiwing sabi ni Cecil. Natawa at napailing na lang si Ethan bago paandarin ang kanyang kotse. Pakiramdam ni Cecil ay nasa isang telenovela siya at nasa isang love story book. Hindi niya kasi lubos akalain na makakasakay siya sa isang mamahaling sasakyan. Gusto ko ring matuto mag-drive. Nakangusong sabi ni Cecil. Gabi-gabi ka namang nagdadrive sa ibabaw ko ah. Mahalay na sabi ng binata at ngumisi. Hindi yung ganun. Napairap si Cecil. Gusto ko yung totoo magdadrive ng kotse. Gusto ko matuto. Tuturuan kita. What my baby wants, my baby gets. Napangiti naman si Cecil bago pisilin ang braso ni Ethan. Nang makarating sa mall, ay agaw eksena silang dalawa dahil nga sa sasakyan nila at dahil na rin kay Ethan na malakas ang dating. Shopping! Masayang sabi ni Cecil na makapasok sila sa loob ng mall. Pumasok ang dalawa sa isang boutique. Halos mapanganga na lang si Cecil na makita ang presyo ng mga damit. Yung presyo ng damit dito mahal pa sa buhay ko eh. Bulong ni Cecil sa binata. Magdivisorya na lang tayo. Natawa si Ethan. Mahal, akong bahala. Kuhanin mo lang lahat ng gusto mo. Sigurado ka? Alanganing tanong ni Cecil. Tumango lang ang binata at hinalikan siya. Nakaramdam naman ng kilig si Cecil bago magsimulang mamili ng mga damit niya. Pati si Ethan na nakabantay sa kanya ay binilhan niya rin. Ma'am, open pa ba for bed warmer ang kasama niyo? Natigilan sa pagpili ng damit si Cecil dahil sa sinabi ng isang sales lady. Siguro magaling si sir at malaki ang bayad sa'yo. Excuse me? Tumikwas ang isang kilay ni Cecil. Hindi niya ako bed warmer. I'm his girlfriend. Gusto mo ba ipatanggal kita sa trabaho mo? Girlfriend ka niya? Natawa ang sales lady. Grabe, bulag pala si sir. Alam mo ang definition ng bulag? Bumuelo si Cecil at sinapak ang sales lady. Yan, siguradong mabubulag ka dahil sa sapak ko. Cecil, may humila sa dalaga. What happened? Bakit mo sinuntok? Bed warmer mo raw ako eh. Nilalait niya ako. Nagsalubo ang kilay ni Ethan bago hilahin ang kasintahang paalis sa store na yon. Kukuhanin na lang ng tauhan ko ang mga pinamili natin. Mahinahong sabi ni Ethan. Are you okay, mahal? Bakit mo ako hinila paalis?
Nag-aalala ka ba? Baka makasira ako at mapahiya ka? Mapait na tanong ng dalaga. No. Nag-aalala ako para sa sarili ko. Niyakap ni Ethan ang kasintahan. Nag-aalala ako hindi ako makapagpigil at baka mabaril ko ang babaeng yun sa harapan mo. Kailangan kong pigilan ng sarili ko dahil siguradong magiging malala ang sitwasyon kapag nagtagal tayo doon. Napangusto naman si Cecil at humiwalay sa yakap ng binata. Palagi kitang mahal, Ethan. At palagi rin kitang mahal, Cecil. Sumobra ang dami ng napamili ko. Patingin nga ng resibo. Natawa si Ethan at umiling. No need. Itinapon ko na. Dahil sigurado akong ilang linggo ka magdadamdam kapag nakita mo yun. Bigla akong kinabahan na. Natawa si Cecil at isa-isang kinuha ang paper bag ng mga pinamili niya. Magiging rich girl na ako nito. Hindi na siguro ako mapapagkamal ang bed warmer mo kapag nag-ayos na ako. Kahit hindi ka mag-ayos, ikaw ang pinakamaganda. Huwag mo na isipin yung sinabi ng sales lady. Ang mahalaga, nasuntok mo siya. Tigas ng mukha eh. Oo nga pala, binilhan din kita ng damit. Ikaw mag-ayos nun. Opo. Sagot ni Ethan at naupo sa kanyang tabi. Inayos ang dalawang kanilang pinamili at nang matapos sila, tumayo sila para magtungo sa kusina pero bigla lamang bumagsak si Cecil. Mabuti na lang at naging maagap si Ethan at nasalo ang dalaga. Ayos ka lang? Alalang tanong ni Ethan sa dalaga. May masakit ba sa'yo? Nahilo lang. Pakuha na lang ako ng pagkain nang lalambot ako bigla. Ang sama ng pakiramdam ko eh. Should we go to the doctor? Wag na, baka pagod lang to. Tumango si Ethan at inupo ang dalaga sa kwarto. Lumabas ang binata para kumuha ng pagkain nila. Napahiga naman si Cecil sa kama dahil sa hilong nararamdaman. Ito na ang food natin. Mahal, kakain na tayo. Mabilis na napatayo si Cecil at napatakbo sa CR nang maamoy ang pagkain nila. Sumuka ng sumuka ang dalaga sa bowl. Mahal, ayos ka lang ba? Mahal, hindi kaya kinulam ka ng sales lady? Natawa si Cecil at nagmumog. Hindi ko na kaya, Ethan. Mamamatay na yata ako. Pupunta na tayong ospital. Huwag kang matulog baka hindi ka na magising. Pinatay mo naman agad ako. Nakangiwing sabi ni Cecil. Hindi kumibo si Ethan dahil talagang kinakabahan siya. Dinala siya ni Ethan sa ospital at agad silang inasikaso ng doktor at nurse. May malalang sakit na po ba siya? Dok, hindi pa naman siya mamamatay, di ba? Bahagyang natawa ang doktor. Mister, easy lang. Ayon po sa mga test na ginawa namin, buntis po ang asawa niyo. Nagkatinginan ng dalawa dahil sa sinabi ng doktor. Normal lang po ang nararamdaman ni Mrs. dahil buntis siya. Congratulations. Umalis ang doktor dahil ihahanda nito ang reseta ng gamot na bibilihin ng dalawa. Ethan, magkaka-baby na tayo? Mahinang sabi ni Cecil na naluluha pa. Ethan, magkakaroon na tayo ng anak. Naiyak naman ang binatang si Ethan bago lumapit kay Cecil at yakapin ito. Natakot ako. Akala ko kinulam ka na ng sales lady. Akala ko rin mawawala ka na sa akin. Salamat, Cecil. Maraming salamat, mahal ko. Natawa naman si Cecil bago sapuhin ang mukha ng binata at pinunasan ang luha nito. Kumalma ka nga. Natatawang sabi ni Cecil. Huwag kang umiyak at baka marinig ka ng anak natin. Parang batang tumango si Ethan bago haplusin ang kanyang tiyan. Hello baby. Ako ang gwapo at hot mong daddy. Excited na ako makita at mahawakan ka. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman ngayon ni Cecil. Pakiramdam niya ay daig pa niyang nanalo sa loto dahil sa sobrang sayang kanyang nararamdaman. Pakasal na tayo. Nakangiting sabi ni Ethan sa dalaga. Gusto kong isang pamilya na talaga tayo. Ngumiti si Cecil
bago hinawakan ng kamay ng binata. Gustong gusto ko na rin. Pero may kasunduan kami ni Lovely. Siya muna ang unang ikakasal bago ako. Kailangan kong tuparin yun kaysa magbayad ako ng 100,000 sa kanya. Bayaran na lang natin siya, sabi ni Ethan sa dalaga. No way! Sagot ni Cecil. Basta, hintay ka lang ng konti. Mukhang malapit na rin siya ikasal at malapit na rin mabuo ang love story nila ng mafia niyang masungit. Natawa si Ethan. Gutom na ba ang mahal ko? May gusto ba kayong kainin ni baby? Gusto kong pork adobo, yung maraming sili. Napatango si Ethan. Ibibili muna kita. Hintayin mo ako dito Tumango si Cecil. Ingat ka. I love you. Humalik si Ethan sa labi at siya ng dalaga bago lumabas ng ospital. Napahimas naman si Cecil sa tiyan niyang hindi pa malaki at hindi pa halata. Hindi ko ipaparamdam sa iyo ang mga naranasan ko. Hinding-hindi kita sasaktan at mamahalin lang kita. I love you so much, my little one. Ayos lang ako, umalis ka na. Sabi ni Cecil sa kasintahan. Baka tanggalin ka ng boss mo kapag hindi mo siya sinundo. Napanguso si Ethan. Saglit lang ako, kapag may problema tumawag ka. I love you, ingat kayo ni baby. Oo, wag kang mag-alala. Humalik muna si Ethan sa dalaga bago ito tuluyang umalis. Napaupo naman si Cecil sa sofa at napahimas sa tiyan niyang bahagyang sumakit. Nagugutom siya. Gusto niyang kumain ng laing na may suso. Ethan! Napalingon si Cecil sa pinto nang may sumigaw. Nasaan ka sutil na bata ka? Sino ho sila? Tanong ni Cecil sa matandang lalaking pumasok. Wala po si Ethan, umalis po siya. Nawala naman ang bangis na itsura ng matanda nang makita si Cecil. Ikaw ba ang kasintahan ni Ethan? Opo, kayo, sino po kayo? Never mind na yon. Sagot ng matandang lalaki. Natutuwa ako makilala ka. Inaalagaan ka ba ng sutil na yon? Opo, mabait po si Ethan. Sa katunayan nga po magkakaanak na kami. Buntis po ako sa panganay namin. Tila nagningning ang mga mata ng matandang lalaki. May gusto ka bang kainin? Willing ako ipagluto ka. Tiningnan ni Cecil ang matandang lalaki. Hindi niyo naman ho ako lalasunin, no? Si Ethan lang ang lalasunin ko. Anong gusto mong kainin, iha? Gusto ko po ng laing na may suso. Yun po yung gusto kong kainin. Hintayin mo ako at mamimili ako. Sagot ng matandang lalaki at mabilis na umalis. Naghintay lang si Cecil sa sala. At ilang saglit pa ay dumating ulit ito dala ang pinamili. Ayaw niyo pong tulungan ko kayo? Tanong ni Cecil sa matandang lalaki habang pinapanood itong hugasan ng mga suso. Marunong din po kasi ako magluto. Kaya ko na ito, iha. Sagot ng matandang lalaki. Maupo ka na lang dyan na talaga ang mabuti ang anak mo. Napanguso na lamang si Cecil at napahima sa kanyang tiyan. Nag-aalala siya sa matanda dahil mukhang bibigay na ang tuhod dito dahil sa katandaan. Halos 1 oras nagluto ang matandang lalaki bago ito natapos. Hinainan nito si Cecil na agad namang kumain. Masarap po! Nag-thumbs up si Cecil sa matandang lalaki. Salamat po. Gustong-gusto po namin ni baby itong niluto mo. Ang recipe na yan itinuro sa akin ng asawa ko. Masaya ako na gustuhan mo. What are you doing here? Parehas na baling ang paningin nila kay Ethan. Nakararating lang at may dalang donut. Ikaw na sutil ka? Dinampot ng matandang lalaki ang tungkod niya at hinampas kay Ethan. Hindi ka nagpapakita sa akin tapos hindi mo sinabi magkakaanak ka na pala? Alam mo bang delikadong iwan mo ang asawa mo na mag-isa, ha? Lo, saglit lang naman ako nawala. Ano pa ginagawa mo dito? Alam ba ng nurse mo nandito ka? Ethan, ipinagluto ako ng lolo mo. Masarap siyang magluto. Sabad ni Cecil at maganang kumain. Hindi kanya nilason? Nilapitan ni Ethan ang dalaga at hinalikan ito sa noo.
Paano mo naman naisip na lalasunin ko ang asawa at anak mo? Sumama ang tingin na matandang lalaki sa binatang si Ethan. Kahit kailan talaga ay wala kang galang sa akin, isa kang sutil na bata. Lolo, ang daldal mo. Nakasimangot na sabi ni Ethan. Kaya madalang ako makipagkita sa'yo dahil sa sermon mo. Hindi mo lang kamo ako mahal. Naupo ang matandang lalaki. Sana hindi lumaking sutil ang anak mo dahil siguradong sasakit lagi ang ulo ng asawa mo. Sobrang kulit po ba ni Ethan? Usisa ni Cecil sa matanda. Abay oo, sa amin na lumaki si Ethan nagmula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Lagi siyang napapalo ng lola niya dahil sa kakulitan. Natawa ang matanda. Mabuti nga at medyo tumino na. Namatay kasi ang asawa ko. Siguradong mamamaalam din ako kung hindi pa siya nagbago. Lolo, grabe ka naman sa akin. Hindi naman ho ako ganun kasama. Maktol ni Ethan. Sabi ni Lola na alagaan kita. At hindi ko naman siya sinuway, sabili niya. Hindi lang ako nakakadalaw dahil sa trabaho ko. Hayaan mo, Lolo. Palagi ka naming dadalawin. Nakangiting sabi ni Cecil. Lagi ko pong bibit-bitin ito si Ethan patungo sa'yo. Napangiti naman ang matanda at tumayo. Aasahan ko yan, iha. O siya, mauna na ako dahil mukhang masisermonan na naman ako ng nurse ko. Hatid ka na po namin. Wag na, kasama ko ang driver ko. Kapag gusto mo ng ganyang pagkain, punta ka lang sa akin ha. Salamat, iha. Salamat po, Lolo. Ingat ka po. Kumaway si Cecil sa matandang lalaki na tumangulang. Mahinang hinampas muna ng matandang lalaki si Ethan gamit ang tungkod bago ito umalis. Ang cute ng lolo mo at mabait pa. Pero nakakahiya kasi pinamalengke at pinagluto niya pa ako. Habi niyang bagay na yon. Gusto niya laging ginagawa ang mga bagay na madalas niyang gawin ng lola ko. Sagot ng binatang si Ethan. My grandfather loves my grandmother so much. Nakikita ko yon. Ang swerte-swerte ng lola mo sa lolo mo. Sana ganun mo rin ako mahalin. Hihigitan ko yun. Ipapakita at ipaparamdam ko sa'yo kung paano magmahal ang isang tunay na Ethan Sanford. Siya'y gabing-gabi nga nanggagapang at nangwawasak ng kama. May 6 siyang abs at matigas na alaga. Kulit? Gigil na kinurot ni Ethan ang pisngi ng dalaga. Oo nga pala, hindi ko nasabing ang boss ko at ang kaibigan mong si Lovely ang sinundo ko sa airport. Nakita kasi ni Cecil nakaraan ang litrato ng boss ni Ethan. Nakilala niya ito dahil ito yung sinasabi na mafia boss ng masungit niyang kaibigan. Mukhang uumpisahan pa lang nila ang love story nila kaya pabayaan natin. Hahayaan ko muna lumandi ang kaibigan ko bago ako makipagkita sa kanya. My boss likes her. Pinagsilosan pa nga ako. Hina naman ang boss mo, ikaw lang ang pinagsilosan. Natawa si Cecil bago sumandal sa binata. Ethan, akit na tayo sa kwarto. Bigla akong inantok. Masyado ka nagiging antukin dahil kay baby. Excited na ako mahawakan siya. Huwag tayo magmadali dahil gusto ko pa siyang i-enjoy sa tiyan ko at gusto ko pang pahirapan ka sa paglilihi ko. Sabi ni Cecil. Natawa naman ang binata bago siya halikan sa labi. Nakaka-bad trip ka. Inis na singhal ni Cecil kay Ethan. Ang baho-baho mo, hindi ka ba marunong maligo? Mahal, kaliligo ko lang. Mukhang sinusumpong ka na naman ang paglilihi mo. Natigil ang dalawa nang may nagpapatok ng baril mula sa likuran ng kotse na sinasakyan nila. May kaaway ka yata? Sabi ni Cecil kay Ethan. Makipagbarilan ka, bilis. Gusto ko makitang nakikipagbarilan ka. Seriously? Hindi makapaniwalang tanong ni Ethan sa kasintahan na seryosong tumangulang. Napahinga ng malalim si Ethan bago kuhanin ang kanyang baril at ilabas ang kamay sa bintana. Pinaputukan niya ang 2 nakamotor na nakasunod sa kanila at binabaril sila. Tinamaan ang isa sa kanila sa balikat na agad nawala ng kontrol at tumumba. Galing! May isa pang kailangan matamaan. Humawa ka mabuti. Seryosong sabi ni Ethan at kinambyo ang sasakyan. Eksperto siyang nag-U-turn
at sinalubong ang natitirang lalaking nakamotorsiklo. Pinagbabaril niya ito at agad naman itong tinamaan sa dibdib at tumumba. Gusto ko ring matutong bumaril. Mukhang masaya matutong gumamit ng baril. Tuturuan kita kapag nanganak ka na. Sa ngayon, focus muna tayo kay baby. Napanguso naman si Cecil at napatango. Gutom na pala ako. Punta tayo kay Lolo. Nagpaluto kasi ako sa kanya ng adobong maraming sili. Hindi ba masama sa'yo ang puro sili? Puro may sili ang kinakain mo, baka maging hot ang anak natin paglabas. Hot ang tatay, dapat hot din ang anak. Sagot ng dalaga. Ano magagawa ko? Yun ang gusto namin ni baby. Siguradong super hot talaga niyang si baby. Nang makarating sa bahay ng lolo ni Ethan, ay bumaba ang dalawa ng kotse at pumasok sa loob. Nadatnan nila matandang lalaki sa kusina na naghahain ng pagkain. Lolo! Nakangiting lumapit ang dalaga sa matandang lalaki at yumakap dito. Sobra po kitang na-miss, Lolo. Ang maganda kong apo. Kumusta ang paborito kong apo? Maayos naman ba ang pagbubuntis mo? Opo, sobrang bait po ni baby namin pero lagi po siyang gutom. Gutom na pala. Aba, maupo na kayo. Sakto at kaluluto ko lang nitong hilig mo. Naupo ang tatlo at nagsimulang kumain. Maganang kumain ng dalagang si Cecil dahil tunay na napakasarap ng luto ng matandang lalaki. Mukhang mas paborito mo na si Cecil kaysa sa akin. Nagsawa ka na ba sa akin? Huwag mo kong dramahan dyan, Ethan. Paborito pa rin naman kita. Mas paborito ko lamang si Cecil dahil mabait siya at hindi swail. Huwag ka mag-alala, Lolo. Magiging makulit din ang anak ko. Sigurado ako sa bagay na yun at mararamdaman ko yun. Hindi magiging makulit ang anak nyo. Magiging mabait yun at magmamana kay Cecil. Pakikinggan ako nun dahil lagi ko siyang ipagluluto. Sabi ng matandang lalaki. Kahit ano po ugali niya, ang mahalaga po ay lumabas siyang tao. Sabi ni Cecil. Mahal talagang tao lalabas yan, di naman tayo alien eh. Nakangusong sabi ni Ethan. Bumungis-ngis ng si Cecil at nagpatuloy lang sa pagkain. Nang matapos kumain ng tatlo, ay napasandal na lamang sila sa upuan at napahawak sa tiyan nilang busog. Busog na kami ni baby. Masayang sabi ni Cecil at hinimas ang kanyang tiyan. Sigurado po akong lalaki siyang malusog kasi lagi akong ini-spoil ng mahal ko at ng lolo ko. I love spoiling you. Malambing na sabi ni Ethan sa dalaga. You deserve to be spoiled and loved. Napanguso si Cecil para pigilan ang kanyang luha. Ngayon lang niya naramdaman ang pakiramdam na ganito. Ngayon lang may nag-alala sa kanya at may nagparamdam sa kanya kung gaano siya kaimportante. Hindi ko naranasan sa pamilya ko ang ituring akong prinsesa. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Cecil. Maraming salamat sa inyong dalawa. Yung pamilya ko kasi puro pasa ang binibigay sa akin at puro masasakit na salita. Sobrang saya ko ngayon kasi kahit papaano, may mga taong nakaka-appreciate sa akin. Iha, balang araw ay ma-appreciate ka rin ng pamilya mo. Nilapitan ng matandang lalaki si Cecil at niyakap ito. Basta, nandito kami ng apo ko at mamahalin ka ng tunay. Mahal na mahal ka namin maganda kong apo. Sa'yo po pala naman ni Ethan ang pagiging bolero. Natawa si Cecil bago pahira ng kanyang luha. Bolerong mapagmahal at gwapo. Wala namang ibang aasahan sa kagwapuhan ng apo ko kundi sa akin lang. Lolo, oo na lang po. Napanguso si Ethan. Cecil, sumang-ayon ka na lang kay Lolo dahil hindi titigil yan. Natawa si Cecil. Maiwan ko muna kayo. Sabi ng lolo ni Ethan. Kailangan ko magpahinga at uminom ng gamot. Masungit kasi yung nurse ko at baka masapok pa ako. Sige po, Lolo, salamat po. Tumango lang ang matanda bago umalis ng kusina. Naiwan naman ang dalawang magkasintahan doon. Ethan, gusto kong pangalan ng baby natin ay pangalan ni Lolo. Ang ganda kasi ng name niya, Theodore. Paano kung babae ang baby natin? Di same name sila ng lola mo, Martha Cecilia Sanford.
Napangiti naman si Ethan at niyakap ang dalaga. Theodore Ethan at Martha Cecilia. I love his or her name. Kagaya na lamang na pagmamahal ko sa'yo. Bigla ako naging excited. Hagik-gik ni Cecil. Siguradong mamahalin ng lahat ang baby natin. After you gave birth, magpapakasal na tayo. Kahit hindi pa kasal ang kaibigan, magpapakasalan na kita. Bubuuin na natin ang pamilya natin at magiging masaya tayo. Sa tingin mo, magiging maayos lang sila, Lovely? Tanong ni Cecil sa kasintahan. Kagagaling lamang nilang dalawa sa ospital at binisita ang kaibigang si Lovely at si Sergio. Nabaril kasi si Sergio ng mga kalaban. Magiging maayos sila, sagot ni Ethan. Kayang-kayang indahin ni Sergio ang tama niya. Sisiw lang yun para sa kanya. Sa bagay, hindi agad namamatay ang mga masasamang damo. Nagkibit balikat si Cecil. Ethan, pwede pala tayong umuwi sa amin? Gusto kong kumustahin sila mama. Napatitig naman si Ethan sa dalaga. Gusto mo ngayon na? Tumango si Cecil. Nag-aalala kasi ako sa kanila. Kahit naman ganun sila sa akin sobrang mahal ko pa rin sila. Sige, sasamahan kita. Idiniretso ni Ethan ang sasakyan niya sa airport. Ayos lang naman kung umalis sila ngayon dahil may private plane naman ang binata. Nang makarating sa airport, ay agad na pumasok ang dalawa. Sinigurado ni Ethan na maayos ang seatbelt ng dalaga bago siya maupo sa tabi nito. Narinig ko pala ang usapan ni boss at ng iba naming kaibigan. Magpapakasal na raw sila ni Lovely. Sabi ni Ethan sa kasintahan. Pagkatapos noon, tayong dalawa naman. May pagkachismoso ka rin, no? Natawa si Cecil at hinawakan ang kamay ng binata. Ganon ka ba ka-in love sa akin at gusto mo na akong itali sa'yo? May rabies ka kasi, kaya kailangang itali. Biro ni Ethan, na ikinanguso ni Cecil. Biro lang, masyado ka na kasing maganda kaya kailangan na kitang itali sa akin. At isa pa, takot akong maagaw ka ng iba. Parang tanga. Kinikilig na umirap si Cecil bago sumubsob sa dibdib ng binata. Itutulog ko muna itong kilig ko dahil kailangan ko ng energy mamaya. Tulog ka lang, babantayan kita. Natulog lamang ang dalaga sa buong biyahe. Nang magising na siya ay nasa isang kotse na siya na kanyang itkinataka. Masyadong mahimbing ang tulog mo kaya hindi na kita ginising. Malapit na tayo sa inyo. Gusto mo bang kumain muna? Daan tayong fast food chain. Sabay na natin kumain sila mama. Baka hindi pa kasi sila kumakain eh. Tumango si Ethan at dumaan sa isang fast food. Bumili sila ng pagkain bago dumiretso sa bahay nila Cecil. Lahat ng tao ay nasa kanilang dalawa ni Ethan ang tingin nang makababa sila ng kotse. Ikaw na ba yan, Cecil? Tanong na matandang babae na kapitbahay nila. Umaasenso ka na. Ngiti lang isinagot ni Cecil sa kapitbahay bago dumiretso sa loob ng kanilang tahanan. Natigilan siya nang madatnan ang kanyang nanay at tatay sa loob na kumakain habang nagbibilang ng mga barya. Sana bumalik na ang anak natin. Napatigil si Cecil dahil sinabi ng kanyang ina. Sana makita man lang niya ang pagbabago natin. Gusto ko makabawi sa kanya. Lalo na ako. Sabi naman ng kanyang ina. Ang nag-iisang prinsesa ko ay napabayaan at nasaktan ko kapag nakita ko siya talagang babawi ako sa kanya. Mama! Papa! Umiiyak na tawag ni Cecil sa mga magulang na agad lumingon sa kanya. Namiss ko po kayo. Nagulat naman ang mga magulang ni Cecil na makita siya. Hindi na nagsayang pa ng oras si Cecil at agad nilapitan ng mga magulang niya at niyakap. Masaya po ako makita kayo. Emosyonal na sabi ni Cecil. Ang anak ko! Lumuluhang sambit ng kanyang ina. Salamat at bumalik ka. Sobrang miss ka na namin ng papa mo. Anak, nagbago na kami.
Sabi naman ng ama ni Cecil. Tumigil na kami ng mama mo sa bisyo namin. May trabaho na kaming dalawa at may mga ipon na kami, anak. Humiwalay sa yakap si Cecil at nginitian ang kanyang mga magulang. Masaya po ako kasi unti-unti na kayo natututo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Sabay ngiti ng kanyang ina. Ikain na lang po natin yan. Sabad ni Ethan, kaya nabaling sa kanyang atensyon. Bumili po kami ni Cecil ng pagkain para sa atin. Sino naman itong gwapong ito? Tanong ng ina ni Cecil. Soon to be husband ko po, sabi ni Cecil at tinulungan si Ethan na ihain ang kanilang pagkain. Mama, Papa, siya po ang boyfriend ko at ang ama ng magiging baby ko. Bahagyang nagulat ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang isiniwalat. Ang baby ko, magkakaroon na ng baby. Sabi ng ama ni Cecil. Iho, hindi ko naalagaan ang prinsesa ko. Sana, ituring mo siyang reyna at alagaang mabuti. Gagawin ko po. Siya po ang magiging reyna ng aking buhay at tanging babaeng makakapagpaluhod sa akin. Tama yan, Cecil. Lalaki dapat ang lumuluhod at hindi ang babae. Sang-ayon ang ina ni Cecil. Boss kasi kayo mga babae. Kumain na nga lang tayo at baka mabiko na naman ang darling ko. Mahirap matulog sa sala. I feel you po. Natatawang sabi ni Ethan. Kumain lamang ang apat at nang matapos sila ay ang ama ni Cecil at si Ethan ang nagligpit. Kamusta ang pagbubuntis mo? Tanong ng ina ni Cecil. Medyo mahirap po. Madalas pa rin po ako magsuka at maglihi. Lagi rin pong mainit ang ulo ko lalo na kay Ethan. Buti na lang po at napaka-understanding niya. Huwag sanang dumating sa punto na pasayawin mo ang asawa mo. Noong ipinagbubuntis kita, ay pinasayaw ko ang ama mo habang nakapalda. Inis na ng papa mo pero wala siyang nagawa dahil mahal na mahal niya tayo. Yun nga lang ay unti-unti kami nagbago dahil sa scam na nangyari sa amin. Nawala ang perang dapat ay para sa pagpapaaral sa iyo at para sa kabuhayan natin. Unti-unti kaming nagbago hanggang sa parang nawalan ka na ng magulang. Ma, napatawad ko na po kayo ni Papa. Wag na lang po natin ibalik ang nakaraan. Nakangiting sabi ni Cecil. Masaya na po ako ngayon dahil okay na kayo ni Papa. Mahal na mahal ko kayo. Napanguso ang ina ni Cecil at napayakap sa kanya. Sobrang gaan ang pakiramdam ng dalaga dahil sa wakas ay maayos sa sila ng kanyang pamilya at nagising na ang mga ito sa katotohanan. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Cecil sa kanyang ama nang makitang nakabihis ito ng pambukid at may dalang itak. Sasamahan ko si Papa na manguha ng buko. Sagot ni Ethan na ganoon din ang forma. Gagawa raw sila ng buko juice ni Mama para ibenta. Sama ako. Delikado doon at pasukal. Hintayin mo na lang kami dito, saglit lang naman kami. Ingat po kayo, sabi ni Cecil. Naunang lumabas ang ama ni Cecil, humalik naman muna si Ethan sa dalaga bago ito sumunod sa ama. Nagtungo si Cecil sa kanilang kusina at nadatnan doon ang kanyang ina na nagluluto na ititinda nito. Tulong po ako. Mama, ako na po yung magbabalot nitong turon. Sige, yan na lang gagawin mo ha. Ayoko mapagod ka at baka may mangyari pa sa inyo ng anak mo. Don't worry mama, malakas pa ang baby namin ni Ethan. Gumawa lamang ang mag-ina ng ititindang merienda. Sa kabilang banda naman ay si Ethan at ama ni Cecil. Papa, ako na pong aakyat. Kayang-kaya ko na po yan. Baka mahulog ka iho. Kaya ko po ito. Papa, ilang buko ang kailangan kuhanin? Mga 10. Tumango lang si Ethan at kumuha ng 10 buko. Nang matapos manguha si Ethan, ay bumaba na siya. Ako na po ang magdadala, Papa. Sabi ni Ethan at walang kahirap-hirap na binuhat ang 10 buko na nakalagay sa sako. Hindi mo na itatanong iho, ganyan din dati ang katawan ko. Masarap kasi magluto ang asawa ko kaya nawala ang maskulado kong katawan. Hindi na rin ho ako magtataka
kung maging ganyan din ang katawan ko. Kapag kasi si Cecil ang nagluluto, kahit sunog na uubos ko. Natatawang sabi naman ni Ethan. Nagkwentuhan lamang ang dalawa hanggang sa makauwi sila. Agad na nagtungo ang ama ni Cecil sa kusina upang itimpla ang bukong nakuha nila. Kumain ka na? Malambing na tanong ni Ethan kay Cecil. Katatapos lang, ikaw kumain ka na? Oo, sabay na kami ni Papa. Dapat nga hihintayin kita kaso kailangan ko energy para sa pag-akyat sa buko. Sagot ni Ethan. Ang taas ng bukong inakyat ko. Buti hindi ka nahulog. Kung nagkataon hindi pa ako kasal, byuda na ako. Mahal, sa'yo lang ako mahuhulog. Banat ni Ethan at kumindat sa dalaga. At saka, sa bala nga hindi ako namamatay sa pagkahulog pa kaya sa buko. Huwag kang mayabang at hindi mo masasabi kung kailan ang kamatayan. Sermon ni Cecil sa binata. Basta, palagi kang mag-iingat. Para naman hindi ka mawala sa amin ng anak natin. Opo, sagot ni Ethan at niyakap ang dalaga. Paano? Maglambingan muna kayo dito at magtitinda pa kami. Sumulpot ang ina ni Cecil. Mama, sasama po kami. Bukas po ay uuwi na kami kaya gusto naming masulit na kasama kayo. Kapag si Ethan po ang nagbenta, ubos agad ang tinda nyo. Sigurado ka ba? Baka ang asawa ang bilhin ng mga tao. Dadalhin ko na lang po ang itak ni Papa. Sagot ni Cecil na ikinatawa nila. Lumabas ang 4 na lang kanila ibebenta. Ilang saglit lang ay nakarating na sila ng palengke kung saan nakapwesto ang mga magulang ni Cecil. Pagbilan mo akong BJ, Pogi. Nakangiting, sabi na isang binabae habang malagkit ang tingin kay Ethan. How much? 20. Hoy, Tolits, tigilan mo ang son-in-law ko. Baka maitakan nitong anak ko. Sita ng ina ni Cecil dito. Parang others naman si Aling Fe. Sagot ng binabae bago umalis. Mahal, ang pogi ko talaga. Nakangiting sabi ni Ethan. Gusto nila akong bilhin. At tuwang-tuwa ka naman. Baka kapag tuluyan kitang binenta, umiyak ka dyan. Joke lang po. Gusto mong BJ pampalamig ng ulo? Ikaw yata ang may gusto ng BJ eh. Nakangising sabi ni Cecil. Favorite mo ang BJ, di ba? Tumango si Ethan at naupo sa kanyang tabi. Stop that, mahal. I know you're teasing me. Itigil mo na at baka hilahin kita pa uwi. Natawa si Cecil bago kurutin ang hita ng binata. Sino ngayon ang pikon sa ating dalawa? Mahal, nakakasakit ka kasi ng puson. Napanguso si Ethan. Alam mo naman na yan ang weakness ko eh. Deserve mong mabitin, sabi ni Cecil. Napasimangot naman si Ethan na ikinatawa ni Cecil. Trip niya ngayon na asarin ng binata at mukhang nagtatagumpay naman siya. Wala pang tanghalian ay ubos na ang paninda ng mga magulang ni Cecil. Naubos sa mga ito dahil sa karisma ni Ethan. Mama, ayaw niyo pong sumama sa amin ni Ethan? Tanong ni Cecil sa mga magulang habang kumakain sila. Hindi na muna. Gusto namin ipagpatuloy ng papa mo ang pagbabago namin. Handa po akong bigyan kayo ng trabaho, sabi naman ni Ethan. Sa susunod na lang siguro. Sa ngayon kasi ay may pinag-iipunan kami. Huwag kang mag-alala, Cecil. Susunod kami ng mama mo sa'yo. Nakangusong itinago ni Cecil ang kanyang ulo. Hihintayin ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Walang may pake. Masungit na sabi ni Cecil sa kanyang kaibigang si Lovely. Nakauwi na sila ng Manila at agad na dumalaw sa kanila ang kaibigang si Lovely kasama ang kasintahan nitong si Sergio. Nagsimula na naman siyang yabangan ng kaibigan at hindi naman siya nagpatalo. Hindi porket may sing-sing tatatag ang relasyon nyo. Masungit na sabi ni Cecil. Ako, kahit iwan ni Ethan, at least may anak. Mahal naman. Reklamo ni Ethan. Ayoko na nga. Nakasimangot na sabi ni Lovely. Yayabangan talaga kita kapag nakabuo na kami ni Sergio.
Ano pa hinihintay nyo? Uwi na at bumuo. Taboy ni Cecil sa kaibigan. Huwag niyong sayangin ng oras at panahon. Humayo kayong dalawa at magparami. Mahal, aalis kami ni boss, remember? Napatango naman bigla si Cecil. May aasikasuhin lang kami saglit sa underground. Oo nga pala. Paano? Titiisin ko muna si Lovely na makasama ko? Wow, parang hindi mo ako takbuhan dati ah. Parinig ni Lovely sa kaibigan. Wala naman siguro kami mababalitaan na saksakan, no? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Seryo. Hindi naman kami umaabot sa ganong punto. O paano, alis na kami. Nilapitan ni Ethan ang dalagang si Cecil at hinalikan nito sa labi. Papasalubuhan kita ng favorite food mo. Umalis ang dalawang lalaki kaya naiwan silang magkaibigan. Anong gagawin natin? Tanong ni Cecil. Shopping. Libre ko. Nasa akin ang black card ni Seryo. Diyan tayo magkakasundo, Lovely. Sabi ni Cecil sa kaibigan. Umalis sila ng bahay at sumakay sa isa sa mga kotse ni Ethan. Si Cecil ang driver kahit di pa siya gaanong sanay. Makakarating ba tayo ng mall? Nakangiwing tanong ni Lovely. Mabilis pa yata ang takbo ko kaysa sa andar mo eh. Mas okay nito kaysa mamatay tayo ng maaga. Hindi pa ako marunong mag-drive. Eh di dapat pala nag-taxi na lang tayo. Maktol ni Lovely. Ang biyahe nilang dapat 30 minutes lang ay naging 1 hour dahil sa sobrang bagal magpatakbo ni Cecil. Nakarating din, sabi ni Lovely at nag-unat. Pag uwi, mag-taxi na lang tayo ah. Ayoko nga, baka mawala itong kotse ni Ethan. Mahal pa sa buhay ko yan eh. Sagot ni Cecil at sumimangot. Hindi na kumibo pa si Lovely at pumasok na lang ng mall. Naunang magtungo ang dalawa sa bilihan ng mga damit at namili. Kain naman tayo. Ayan ni Cecil at napahawak sa kanyang medyo may kalakihang tiyan. Lovely, hinihingal na ako. Tara na nga at baka dito ka pa mapaanak. Umorder sila ng pagkain at nagsimulang kumain. Grabe ka gumastos, sabi ni Cecil sa kaibigan. Wag ka, ang ginastos ko ngayon ay yung sahod ko dapat kay Seryo. Hindi niya naibigay kaya ngayon ko binawi. Sagot ng dalaga. At saka ngayon lang to, gusto ko lang din bumawi sa'yo. Sweet mo naman kahit ang sarap mong itakwil minsan, sabi ni Cecil sa kaibigan. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaayos sila ng kuko at kilay. Cecil! Lovely! Sabay na napalingon ng dalawa nang may sumigaw. Nakita nila mula sa hindi kalayuan ang mga lalaking kanilang iniibig. Nag-aya si Lovely. Dinrive ka pala yung kotse mo? Nag-drive ka? Gulat na tanong ni Ethan sa dalaga. Mahal, hindi ka pa naman masyadong marunong. Paano kung may nangyari sa'yo? Kumalma ka. Yung speed namin ay 10 lang. At saka, okay na okay naman kami ni Lovely. Huminga ng malalim si Ethan bago tumango. Gusto kong magalit pero wag na lang. Wag mo na ulit uulitin yun ah. Bahala ka, magagalit talaga ako sa'yo ng sobra. Hindi na. Nakangusong sabi ni Cecil. Oo nga pala, nagpamanicure at nagpaayos ako ng kilay. Maganda na ba ako? Palagi ka namang maganda. Sagot ni Ethan at hinalikan siya. May pupuntahan pa ba kayo ni Lovely? Wala na siguro. Tinangay na ni Seryo si Lovely eh. Natawa si Ethan bago pagsiklopin ang kamay nila ng dalaga. Tara, ako na magiging date mo. Gusto mo manood tayo ng sine? Oo. Masayang sagot ng dalaga. Nagtungo sa sinihan ng dalawa at nanood ng sine. Tutok na tutok si Ethan sa palabas kaya hindi niya namalayang nakatulog na pala ang dalagang si Cecil. Mahal, ang ganda ng palabas no? Tanong ni Ethan sa dalaga habang nasa palabas pa rin ang paningin. Mukhang may part 2 to. Sa susunod na panoorin natin to kasama na natin ang baby nating dalawa. Nilingon ni Ethan ang dalaga at natawa siya na makitang tulog na ito. Hinawakan ni Ethan ang ulo ng dalaga at isinandal sa kanyang balikat. Kaya pala wala nang sumasagot sa akin. Natatawang sabi ni Ethan at nag-focus na lang ulit sa palabas.
Nang matapos ang palabas ay hindi pa rin nagigising si Cecil, kaya binuhat na lamang ito ng binata. Bit-bit din ni Ethan ang pinamili ng kasintahan pero parang wala lang sa kanya ang mga buhat. Nakatingin din sa kanya ang mga tao at tila manghang-mangha ito sa binata. Maingat yung pinasok ang dalaga sa kotse niya bago ito sumakay. Maingat lamang din sa pagdadrive ang binata dahil baka magising ang dalaga. Mabuti na lamang at nakasabay lang si Ethan. Kanina kay seryo kaya naiuwi niya ang sasakyan na dinrive ni Cecil. Pahikuhan na lang po yung kotse ko, tsaka yung pinamili ni Cecil. Sabi ni Ethan sa katulong bago dalhin sa kwarto ang dalaga. Maingat niya itong inilapag sa kama at maingat na inalis ang sapatos nito. Ang cute mo! Pinisil ni Ethan ang ilong ng dalaga bago bumaba ang kanyang muka sa tiyan nito. Ilang buwan pa bago ka namin makasama, baby. Alam mo bang super excited na kami ni mommy mo? Siguradong magiging mas masayang pamilyang bubuuin namin dahil sa'yo. Hinalikan ni Ethan ang tiyan ng dalaga bago tabihan at yakapin. I love you, mahal. Salamat sa pagpilit sa makulit na ako. Hinalikan ni Ethan ang noon ng dalaga bago ipinikit ang kanyang mata at sabayan ito sa pagtulog. Ingatan mo sana ang anak namin. Emosyonal na sabi ng ina ni Cecil kay Ethan. Yung usapan natin, Ethan, sabi naman ng ama ni Cecil bago ibigay ang kamay ng dalaga sa binata. Maging masaya sana kayong dalawa. Salamat po mama at papa. Ipapangako ko pong aalagaan ko ang inyong prinsesa. Nakangiting tumangulang ang mga magulang ni Cecil bago magtungo sa kanilang upuan. Ang dalawa naman ay naglakad patungong altar. Nagsimula ang seremonya ng kasal ng dalawa. Hindi pa rin lubos akalain ni Cecil na maitatali na siya sa lalaking bumuo sa kanya at minahal siya ng lubos. You may now kiss your bride, sabi ng pari sa groom na si Ethan. Agad na maitinaas ni Ethan ang belo ni Cecil. Hinapit niya ito sa bewang bago pagdikitin ang kanilang labi. Congratulations! Kanya-kanyang sigawan at palakpakan ng kanilang mga bisita. Mimi! Dede! Mabilis na yumuko si Ethan para salubungin na isang batang babae na tumatakbo palapit sa kanila. Anak, it's mommy and daddy, not Mimi and Didi. Okay, mommy, daddy. Happy ka ba para sa amin, anak? Malambing na tanong ni Ethan sa kanilang 2 taong gulang na anak. Opo. Mommy, hungry na po ako. Natawa naman si Cecil bago kurutin ang pisngi ng anak. Lagi ka naman pong gutom. Ngumuso lamang ang batang babae at nanguanan muna sila ng litrato sa simbahan bago umalis at magtungo sa reception. Mommy, ito gusto ko po. Itinuro ng anak nila ni Ethan ang chicken. Mommy, subo po. Sinabuan naman ni Cecil ang anak habang kumakain siya. Ang plano nila ay magpakasal kapag 5 months ang kanilang anak, ngunit nagkaproblema ang kalusugan ng bata kaya dito na muna sila nag-focus. Naging maayos na ang kanilang anak kaya itinuloy na nila ang pagpapakasal. Martha, di ba gusto mo ng baby brother? Dapat doon ka matulog kina lola mamaya. Bakit po? Maingay po lolo at lola eh. Lakas silang magtawa po. Paano ka magkakaroon ng baby brother kung sa amin ka tatabi? Kinurot ni Cecil ang asawa at sinamaan nito ng tingin. Magtigil ka muna, Ethan, at baka hindi kita matansya. Natawa lang si Ethan at mabait na tumango. Pagkatapos kumain, ay inihagis na ang bulaklak ni Cecil. Natawa na lamang ito nang bumagsak ang bulaklak sa 1 taong gulang na anak ng kanyang kaibigan na si Lovely. Balae! Bati ni Cecil sa kaibigan. Binati din siya ni Lovely pabalik. Napasimangot naman ang kanilang asawa bago pa simpleng ilayo ang kanilang mga anak. Nagtawanan naman si Cecil at Lovely bago mag-appear. Bagay ang mga anak natin. Pogi ng Junakis mo. Pogi din ang unika iha ko. Hindi na masama. Mag-best friend pa tayo. Sigurado maging perfect ang family natin.
Nag-apir muli ang dalawa at parang mga tangang tumawa. Mahal, tama na. Masyado pang bata si Martha natin. Huwag niyo munang pag-usapan tungkol sa bagay na yan. He's right. Sabad ni Sergio, nabuhat ang lalaki nilang anak ni Lovely. I think our baby wants your milk now. Feed him first. Dun muna ako. Bumalik na si Cecil sa kinauupuan nila, kasama ang kanilang anak na walang ginawa kundi ang kumain. Mommy, happy po ako. Mamaya po ibigay ko po gift ko. Nagpatuloy ang celebration at nang matapos ay nagkanya-kanyang paalam ang mga bisita. Galingan mo mamaya, sabi ni Lovely kay Ethan. Bomba kung bomba. Napanguso naman si Ethan dahil nahihiya siya sa sinabi ng kaibigan ng kanyang asawa. Pumasok na ang mag-asawa sa kanilang hotel. Akmang tatanggalan na ng damit ni Ethan ng asawa pero napatigil sila nang may kumatok. Mukhang wala munang honeymoon. Nakangising sabi ni Cecil at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanila ang anak na may dalang malaking paper bag. Yes, baby. Dala ko regalo po. Buksan po natin regalo. Naupo ang mag-anak sa lapag at binuksan ang regalo. Natawa na lamang si Cecil nang makitang dollhouse at luto-lutuan ang laman nun. Ito ang regalo mo sa amin? Sa akin po ito. Sabi niyo po, sapat na sa inyong regalo ang makitang masaya ako, kaya bumili po ako nitong laruan para masaya ko. Ang utak ng anak mo. Napailing si Cecil bago kandungin ng batang babae. Maglaro muna kayo ni daddy mo. Magpapalit lang ng damit si mami dahil nangangati na ako. Okay po. Tumayo si Cecil at pumasok sa kwarto. Hinubad niya ang kanyang wedding dress at nagpalit ng pantulog. Naghilamos din siya at tinanggal ang kanyang makeup bago lumabas ng kwarto. Ang galing palang magluto ng baby namin. Nakangiting sabi ni Cecil sa anak. Chef, pancake po ang order ko. Noted. Sagot ng kanyang anak at humagikgik. Nilingon ni Cecil ang kanyang asawa. Bukas mo na ilabas yung performance mo. Mukhang maraming itinulog itong anak mo at mukhang gusto ng lambing. Unahin natin siya. May bukas pa naman. Sagot ni Ethan at hinalikan siya. Mas masaya akong pagbigyan ng anak natin na makasama tayong dalawa. Tama. Grab the opportunity. Dahil minsan lang maglambing yan. Mas madalas makulit at baldita yan. Here's your pancake, mommy. Sabi ni Martha at ibinigay sa kanyang ina ang peking pancake. Enjoy your meal po. Nagpatuloy lang sila sa paglalaro at nang magsawa ay nahiga na sa kanilang higaan. Pinatay ni Ethan ang ilaw at binuksan ng ilaw na may projector stars. Stars! Masayang itinuro ni Martha ang bituin sa kisame. Mahal ka namin ng mami mo. Sana, bumagal pa ang paglaki mo at hayaan mo kaming enjoy ang pagkabata mo. Tama si daddy mo anak. Sobrang love na love ka namin. Sabi naman ni Cecil. And love ko din po kayo both. Sagot ng kanilang anak at parehas silang niyakap. Masaya si Cecil sa pamilyang meron siya at ipinangako niyang mas magiging mabuti pa siyang asawa at ina sa kanyang binuong pamilya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!